Mas importante magwalis ng bahay kaysa sa mag-aral ang anak. Panoorin mo hanggang dulo itong video na to para malaman mo na mas importante ang life skills kaysa sa pag-aaral. New day, new content para sa mga mamshis at papshis dyan. Ngayon guys, pag-usapan naman natin ang mga kasambahay, ang mga gawaing bahay. Ikaw ba yung magulang na ayaw mo magtrabaho ng gawaing bahay ang anak mo? Baka kasi makasira pa siya. O kaya, sasabihin mo sa anak mo, mag-aral ka na lang dyan nak, ako nang bahalang maghugas ng pinggan. Siguro first time mo marinig itong sasabihin ko at dediretsohin na kita. Guys, ginagawa nating tamad na boss ng bahay ang anak natin kasi hindi natin sila pinapatulong sa mga gawaing bahay. Na pinapalaki mo ang anak mo, hindi marunong maglinis, hindi marunong maglaba, hindi marunong magtiklop, at hindi marunong magligpit ng sarili niyang laruan. Alam kong ayaw mo mangyari yan. Katulad nga guys na na-mention ko sa mga previous contents ko, no? Mas gusto ko na lang na kami ni Mrs. gagawa ng gawaing bahay. Aminin naman kasi natin guys, mas tatagal at mas kakalat pag junakis mo ang gumawa. Yung tipong pag anak mo pa yung nagtiklop ng pinaghigaan niya, di ba? Para mas magulo pa yung higaan niya. Para bang pinaglaruan lang din niya. Kaya yung mga laruan niya, na inayos niya, kuno. Pero dumi pa rin kasi mas lalong gumulo. Kaya ang ending, mas ginugusto mo na lang ikaw ang mag-ayos ng lahat para hindi na uulitin tsaka para tapos na. Pero ang realization ko guys, no, mas malaking problema pala yan kalaunan kasi masyado magiging dependent ng anak ko sa akin na may ibang tao nagagawa ng lahat para sa kanya. Yun na nakakatakot. Iisipin ng anak ko na may ibang tao nagagawa ng lahat para sa kanya. Kaya ngayon guys, no, kahit makalat pa rin pag siya gagawa, hinahayaan ko na lang siyang gumawa ng pag-ayos ng higaan niya at mag-aayos ng mga laruan niya. Kapag pinapatulong mo ang anak mo, kailangan mo lang talaga na matutunan niya maging responsable kahit hindi mo naman talaga kailangan ng tulong niya in the first place. Diba? Kahit hindi perfecto pagkakagawa guys, mararamdaman ng anak mo capable siya. Lumalaki ang confidence level ng anak mo at alam niyang pati siya ng pamilya at kailangan siya ng pamilya. Tandaan natin mami at daddy, ang goal dapat natin ay growth at responsibility. Hindi lang ang malinis na bahay, kaya huwag kang maging OC. Kaya ang pagtulong ng anak mo sa mga gawaing bagay, hindi yan parusa, kundi yan ay partisipasyon at preparasyon sa buhay. Kaya ang lesson learned natin today guys, hayaan mo siyang makialam sa bahay. Ito yung tulong na dapat nating tandaan. Letter T or tiyaga. Tiyaga lang. Tanggapin mo na mas magulo at mas matagal pag anak mo gumawa. Pero ang resulta, magiging responsable at mas matatag ang anak mo. Second letter natin guys, so letter U or unahin. Unahin natin ang proseso, hindi ang resulta. Purin mo ang anak mo sa efforts niya. Hindi lang yung kinalabasan ng efforts niya. Ang galing mo naman magtupi anak. Next time, subukan nating pantayin yan ha. Next letter natin guys, to letter L or life skills. Ito ang life skills training na tayo mismo ang magtuturo sa anak natin. Hindi lang yan paglilinis, hindi lang yan paglalaba, hindi lang yan pag-aayos ng laruan, kundi tinuturuan natin ang anak natin kung paano maging independent at mag-alaga ng sarili niya. Most especially guys, pagtanda niyan. Fourth letter natin guys, O or opportunity. Opportunity yan para mag-connecta kayo ng anak. Kung naglilinis kayo, magkwentuhan kayo, di ba? Gawin yung bonding time yung mga gawaing bahay. Next letter natin guys, no N or nalalaman. Nalalaman niyang kaya niya yan. Sa bawat maliit na gawain na pinapayagan mong gawin ng anak mo, ang message mo sa kanya, kaya mo yan anak, basic yan sa'yo. Last letter natin guys, no G or gawing habit. Gawin nating habit at di parusa ang gawaing bahay. Huwag mong gamitin ang gawaing bahay bilang panakot o punishment sa anak. Dapat makita niya na normal na parte ng pagiging miyembro ng pamilya ang paggawa ng mga gawaing bahay. Ikaw ang magtuturo sa kanya. Hayaan mo silang mag-practice ngayon para pagdating ng panahon hindi aasa ang anak mo sa'yo. Ang goal mo dapat yung paglago at pagiging responsable ng anak mo. Hindi lang ang malinis na bahay. Ikaw mami at daddy, anong pinakaunang gawaing bagay ang ibibigay mo sa anak mo simula bukas? I-comment mo naman yan sa comment section para makarelate ang iba.